Hello mga ka-trip, good afternoon po sa ating lahat, ay good evening na pala sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Medyo matagal po akong hindi nakapag-upload, nakapag-vlog kasi last week masyado po akong naging busy doon po sa city kasi may inasikaso ako at yan pong ibabalita ko sa inyo ngayon. But before that, sa mga bago pa lang sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating i-upload na video. At shout out kay Sir Jeffrel de los Reyes na nagtatanong ko ano ang front bearing ng Badja CT100B. Ang bearing po, number ng bearing ng Badja CT100 at CT100B, harapan ay 6300 at 6200. So ayun nga po, ang tagal namin sa city kasi finally po, alam nyo po ba, may vlog ako nito kung paano mag-loan sa Pag-ibig. So supposedly, way back 2019. So way back 2019 po, may 1,000 square meter na supposedly iluloan ko po sa Pag-ibig na dadaan po siya sa real estate, ano ba tawag dyan? Real estate, hindi agent, broker. So kasi malawak yun siya, tapos in-split into 1,000 square meter. So nag-down ako noon ng 250,000 sa may-ari ng lupa. And then, bayad na ako. Way back 2019 po, yun yung kasagsagan talaga na muntik ng magka-problema at mabulilyaso ang negosyo namin. Dahil napunta po dito ang pera, cash po na pera namin na supposedly ginagamit po siya sa negosyo. So, ito po yun, yung 250,000 na dinaw namin sa may-ari, ito po yun. Ito pong photocopy lang naman to. Itong aking ipapakita sa inyo, ayan. 250,000. Ay, kasi ito, parang contract to sale ito, contract to sale. 250,000 dinaw namin yan sa may-ari ng lupa. And then magkano ito? Ito po. I-breakdown ko sa inyo. 10,000 reservation fee. 10,000. And then another 10,000 survey fee. And then another 50,000 pesos processing fee. And then 15,000 pesos processing fee, and then 50,000 pesos initial payment for titling expenses. And then 1, 2, 3, 4, 5 na bayad po, cheque. Yan, nandiyan PDC 2018, 2018 nga pala ito. Ayan PDC, BDO 103118, 70,000 po yan siya. So, 70,000, magkano na ito? Compute natin. So, ayan, yung sa breakdown natin, umabot ito ng 435,000 plus the 250,000 na dinown ko sa may-ari. That's 685,000. Supposedly, iluloan ko yan siya sa Pag-ibig. So, syempre, kapag mag-loan ka sa Pag-ibig, maglalamsam ka ng payment sa Pag-ibig contribution. And then, yung sa accountant, yung papagawa ka ng mga ITR, ang dami kong ginastos. So, all in all, umabot yan ng nasa 700 plus. So finally, ang nangyari po nito, along the way na nagpo-proseso ang broker para po sana is matransfer, maproseso yung pag-split ng titulo ng lupang yan. Along the way, nung lumabas na ang pera, medyo nagkaroon ng problema. Dumating sa point na ayaw na in short ni may-ari ng lupa ayaw na may-ari ng lupa na pumirma doon sa mga documents namin. So, nabinbin po siya. Nabinbin yung supposedly na iluloan ko yan siya sa Pag-ibig. At yun na yung nagastos ko. Sa down payment at sa mga processing fee na umabot ng 685,000. But all in all yan, plus yung sa mga CPA, yung mga additional pa ng mga payment lump sum. Ilang beses, imagine 2018. Tapos, umabot siya ng sa computation ko, 715. Finally, ang nangyari po doon, ang ginawa na lang, kasi hanggang ngayon, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 years. 6 years na wala talagang balita na para makipag-cooperate yung may-ari ng lupa. So, ang ginawa ngayon ng broker, since marami naman siyang lupa, parang nilipat na lang niya kami sa ibang lote niya. So, marami siyang lupa Dapat, ang ipapalit niya sa akin yung 1,000 square meter din. Kaya lang, medyo mas tatagal ang proseso niya kasi hindi pa rin totally na transfer sa pangalan niya. Pero, may na siya, may deed of sale at may SPA na siya. Nahawak niya rin ang titulo. Kaya lang, maraming kailangang bayaran. Dahil nga sa tumaas na rin ang value ng lupa, kaya medyo nahirapan siya dahil ng pandemic, nagkaroon ng kumbaga taghirap yung collection, maraming umatras, kumbaga kinulang na ngayon ng cash ang kanyang bulsa para sa pagproseso sana. Kasama itong sa akin na fully paid ko na way back 2019 ang aking mga bayarin dapat. Pero walang nangyari. Imagine, 2018, di ba yung mga date ng mga cheque na ito, 2018. Ang last ko ay February 28, 2019. Ayan, February 28, 2019. Sana yun. 19 ito, 2/28/19. Imagine mo. Ang tagal-tagal na ng lupa na yan.
ang tagal-tagal ko nang binayaran tapos walang nangyayari. Finally, napakiusapan ko yung yung broker na ganun na lang ang gawin namin since wala na rin namang pag-asa talaga na ma-process yung aking documents doon sa naunang lupa ko dapat nakukunin through Pag-ibig na 1,000 square meter. Ngayon, ano yun siya? That time, 2.5 million. Ngayon, nung minsan na nakipag-coordinate sa amin yung may-ari, gusto niya pabayaran sa akin ng cash ng 6 million. Saan naman akong kamay ng Diyos kukuha ng 6 million na cash? Para gusto niya i-cash na lang para matuloy yung aming transaction, aming deal dito sa lupa. Tapos maging out ang broker. So, hindi ako pumayag. First, wala naman akong cash na ganun kalaki. Second, may kontrata din kami ng may kontrata din kami ng broker, may kontrata din kami niya. Meron kaming contract to sell na nakaano yan ng nakaano sa abogado yan. May mga acknowledgement receipt kami. Pinagawa yan talaga sa mga lawyers. Nagkaroon lang ng pagkagahama na sa part nung may-ari kasi ayaw niya nang pumirma. Ngayon, awa ng Diyos talaga, ito lang, kaya ang tagal kong hindi nakagawa ng vlog kasi nagpa-city kami at inayos talaga namin siya. So finally, hinanapan ako ng lote ng broker ko na sarili niya rin na pwede ko nang lipatan, na doon na lang ako. Bale, parang sinwap siya. Ang kagandahan lang din, talaga naawa din sa akin ng broker. Bale, yung 250,000 na dinown payment ko sa sa may-ari ng unang lote na 1,000 square meter, kinover up niya na lang dito. Sinama niya na lang sa bagong lote, pero ang lote na ito ay 202 square meter na lang siya. So, pinapili niya ako actually kung yung 400 square meter, kaya lang medyo ang pangit ng location. So, ito na sa city siya. Malapit lang din sa pinaka-national highway, papasok konti. And then may mga, mga subdivision din doon na, na mga katapat. Titulado siya. But the problem is, hindi pa na-transfer sa kay broker yung pangalan. Siya kasi yung namimili. Siya talaga yung real estate broker na siya na rin ang nagbabuy and sell. Ang dami niyang lupa. Ang dami niyang lupa. Ang dami niyang collection na sa 8 million pa daw yung mga lupa na kailangan niyang kolektahin na para ma-liquid siya ulit. So isa ito na kaya nabibinbin din ito kasi naubusan siya ng cash na may process yung aming pagpapatransfer. So ang nangyari, dahil nga sa sinwap na lang niya, kumbaga magandang loob na lang din siya para din, hindi na rin kasi iba, diba? Kumbaga nag-build na rin kami ng friendship. Buti na lang talaga, may may magandang mangyayari talaga kapag mahinahon ka lang, kapag patient ka, hindi ka mang-away ka agad. Kasi imagine, ganun kahabang panahon, tapos nandoon yung pera mo ng ganun kalaki na walang nangyayari, walang kasiguraduhan, diba? Sino ang hindi magagalit, sino ang hindi mag-aamok, diba? Sa ganito nating pinagdaanan na dugot pawis yung namin doon, pinaghirapan na pera doon. Alam nyo ba na dahil sa perang yun, hindi ako nabaon ako sa utang sa supplier ng 1.2. 1.2 napakaliit yan sa iba, pero that time nag-i-start pa lang kami. Kasagsaga ng pa lang namin growing. Diba? Growing, nasa rota pa kami, tapos inutang ko, hindi ako nakapagbayad doon kasi naibayad ko nga sa kanya kasi nagmamadali din siya. Syempre ganun yung mga diba, mga sales agent, mga broker na ganito kasi para ma-process na natin, ganito ganun. Ako naman, sige, check, dalawang 140,000 kada buwan. So ilang 100,000 yun na na-issue ko sa kanya. So ang nangyayari, ayun, nilipat na kami sa 202 square meter, but at least hindi na ako maglo-loan sa Pag-ibig. Parang i-totally transfer na namin at nagpagawa kami ng waiver of rights. Waiver of rights lang pala muna, hindi siya contract to sell or hindi siya deed of sale. Kasi ita-transfer, nandun pa sa years yung nakapangalan yung lote. Pero hawak naman na ni broker yung SPA at saka yung title na sa kanya na kasi fully paid niya na rin doon sa pinagbilhan niya. Pero doon pa nakapangalan yung titulo. So, doon, itatanggalin pa yun ni broker, ililipat sa kanya, after sa kanya, bago sa akin. So, ang ginawa ay waiver of rights na ako na yung may karapatan sa lupa na kung anong gusto kong gawin doon na development is nasa akin na yung karapatan. At nilagay na rin sa saan ba yun? Basta nandito yun. Nilagay na rin doon sa waiver of rights na hanapin ko po. Ayun, gawan ko na lang ng separate video noon yun kung bakit siya ay waiver of rights lang. But at least, ayun mga ka-antrep, imagine mo, gusto ko lang siya i-share sa inyo na talagang patience is a virtue, totoo. At saka po, alam niyo po ba, na mabuti na lang at napakiusapan ko ang broker na ganito. Imagine mo, gusto niya na ang lupa na yung pinaglipatan namin, yung 202 square meter, ayan, nandito yung screenshot nung, yung map niyan yung survey. Gusto niya, i-compute namin ng 4,000 per square meter. So, 4,000 times 202, magiging 800,000 siya, 808,000. So, sabi ko, ma'am, baka naman pwedeng wag nyo nang taasan yung yung price. Mag-ano na lang tayo, doon na lang sa 3,000. Kasi, before kasi 2,500, so 3,000 ma'am. Kasi sabi ko, sa totoo lang, yung pera po na naibigay ko sa inyo, matagal na po yun. Kung ninegosyo, kung ginamit ko po yun sa negosyo, lumago na rin po yun. Mabuti nga kayo kasi ginamit mo sa negosyo mo dito, sa buy and sell, nagamit mo yun kaagad na wala ka pang ginagasto sa pagproseso sa documents ko kasi hindi pa nga siya hindi pa nga nasubmit sa Pag-ibig.
Kasi nagkaroon na pala sila ng problema, hindi niya sinasabi sa akin. Kaya tumagal ng ganun. Kasi kung alam ko, that time, 2018 or sabi natin 19, di ba? Kasi ang last ko na check 19. Sabi natin pagka 20, may problema na pala, hindi pa pala napasok sa pag-ibig. Kung sinabi niya agad sa akin, naka-decide agad ako kung anong gagawin ko, di ba? Hindi ko alam, nalaman ko na lang last year. Kaya nagkukumahog na kami, pabalik-balik kami sa sa city, nagkabaranggayan, kasi nga hinahabol namin yung may-ari ng lupa na pumirma, tapos ang dami yung demand, tapos walang nangyari, hindi rin mapilit, tapos hindi na namin alam ngayon kung nasaan. Tapos ang nangyari, sabi ko, ipakiusap ko rin sa ma'am kasi grabe din ang ginastos ko. Sabi ko, di ba yung binigay ko sa yung pera, sa isang buwan, 2 beses ako PDC yung lahat ng mga cheque, 2 beses ako i-issue sa'yo ng cheque, bali 70, 70, 140, 140, ilang buwan yun siya, 140, 140, and then 70, pero yung 50, 15, 20, cash yun. Plus na 250 na dinaon ko doon sa may-ari ng lupa. Although nagpapasalamat din naman ako kasi sabi niya, hindi naman napunta sa kanya yung 250, tama nga naman. Pero kung talagang nagmatigas siya, wala talaga ako magagawa kasi ang hahabulin ko dapat, di ba, yung may-ari ng lupa. Pero nga, kumbaga nasa jurisdiction niya yun that time, hindi niya pinaalam sa akin, last year lang pinaalam na may ganung problema. Kaya siya din yung sinisisi ko sa pangyayaring yun. Kasi syempre kung nalaman ka agad na ganun, baka nagkaharap ka agad kami na may-ari ng lupa, na desisyonan siya kagad, and tumagal, sobrang tagal niya na, di ba? Kaya yun, nung napakiusapan ko na mag-stick na lang kami, lower down na lang, taas na lang, kung from 2.5, 2018, baka pwedeng 3,000 na lang. Kasi nga, ano naman, kumbaga, yung pera na yun, nagamit niya, loss sa akin. Nawalan ako, pero napakinabangan niya, di ba? So, sabi ko ng ganun. So, at least, yun, naawa din naman siguro siya sa mabuting usapan at pakikiusap. So, nanghingi na lang siya sa akin ng dagdag 30,000 nung nandoon na kami sa lawyer para may panggastos daw siya. So, hindi na rin ako pumalag sa 30,000 kasi kumbaga sinolder niya na rin yung 250,000 na hindi naman din napunta sa kanya. Pero sa totoo lang, ilang beses akong nagpagawa ng mga ITR at nagbabayad, diba, sa mga CPA. Magkano bayad natin sa CPA every pagawa? Halos may taon na 2 beses ako kasi isasubmit na naman, diba, nag-expire yan. Na next year, 2018 the first one, tapos 2024, 2023 ang last namin, tapos gano'n na hanggang sa naghaharap-harap na kami. So, napakiusapan ko, ayun, pumayag naman na din siya na na sige na lang na 3,000. So, all in all, parang wait lang. Yan, so all in all, yung nalabas ko na cash na 685,000 plus 30,000, ayun, naging 715,000 siya. Pero hindi lang yun ang nagastos ko kasi marami pa ako, nagbayad pa ako sa abogado, nagbayad ako ng 5,000, yung parang ipapaano siya, yung ipapile siya doon sa yung opisina na yun, na para pag halimbawa ibinenta yung lupa na yun, ma-alert sila na may inauna ng nakatransaction or may na yun siya, may nakuha na or inoccupy na, ganun, may ganun siya. So nagbayad pa ako ng 5,000, yung gastos namin balik-balik, yung mga ITR. So all in all talaga nasa more than 715,000 yung nagastos ko, but at least finally 2024 at peace na ako kasi nakagawa na kami ng document ng waiver of rights between the aking broker at saka me. So at least may mahahabol na ako, diba, out of the picture na yung old owner doon sa old lote namin. Although lumiit siya, but at least wala na akong bayarin, naging na siya, transfer. Tapos nakalagay doon sa aming waiver of rights, sa kasi yun, waiver of rights and agreement, na nandoon na iso-shoulder niya na lahat ng kasi bayad ko na yon na mga expenses sa pag-transfer ng title, and then after that, saka kami magpapagawa ng deed of sale. So ayun po, share ko lang sa inyo na medyo happy yung last week ko, kaya hindi ako nakagawa ng video para sa inyo. Kaya ayun, happy na ma-share ko sa inyo ang mga bagay-bagay na aking ginawa last week. Kaya hindi ako nakapag-upload ng video. At ayun, gawan ko na separate video yung regarding doon sa waiver of rights. Baka mayroong makatulong din yun or makapagbigay ng linaw doon sa mga nagtatanong din or sa mga nasa ganong sitwasyon. Thank you so much and see you on my next video. Please don't forget to hit the like at subscribe po kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye-bye!